Good morning mga ka-builders. Dito po tayo ngayon sa General Trias. Mayroon naman po tayong bagong project na bubuksan. Ito po dito sa Villa Vista Subdivision. So ito po yung matatagpuan dito sa Santiago, General Trias. So ito po yung unit niya. Ang gagawin po natin dito ay i-house improvement po natin. Ayan, so kung nakikita po ninyo, ito pong kesame nito ay hindi na kami nag-add ng ceiling, gawa nga po ng masyado ng mababa. So nilagyan na lang natin ng design ng cove light para nang sa ganun po i-enhance naman natin yung design, yung pinaka ceiling niya. So dito naman po sa taas, yung dating unit po nito ay mayroon ng partition. So ang ginawa namin, dinimolish namin. Dahil nga po yung mga nakalagay nito, yung ceiling at saka yung partition niya is puro plywood at saka wood yung ginamit. So may tendency po na yung anay mamahay po siya at masira. So alam nyo naman po, pagka plywood, pag mainit, nalulukot po yan, umaalon. Ayan. So ngayon ang ginamitan na po natin siya ng tinatawag natin na Hardiplex. So ito naman pong wall na to, alam nyo mga ka-builders, ito'y naglilik sa loob dahil maraming crack. So ang ginawa natin, sinander natin yung mga crack na yon, biniyak pa natin, tapos nilagyan natin ng concrete epoxy. So para nang sa ganun po, matakpan yung mga crack niya, tapos at saka nilagyan natin ng waterproofing. Ayan, so ito na po yung pinakaloob niya. Natanggal na namin lahat ng mga plywood, and then nagpanibago tayo ng ceiling niyan. So yun mga ka-builders, at yung exterior niya, sinabayan na rin natin ng pagpipintura dahil nga po sa kailangan natin baguhin yung style. So ito na nga po yung likod, mayroon na po siyang waterproofing. Yun. So ito na po yung pinakaloob niya, nagpa-partition na kami. So ang pagitan po ng kanilang metal stud, dahil nga yun ang ginamit na natin, hindi na tayo gumamit ng kahoy, ay nasa 40 cm. So katumbas po yan ng 16 inches. Yan. So medyo masinsi na po dahil kailangan natin ng matibay na partition. Yan. Kahit na yung ceiling po niya, ganun din ang ginawa natin. So yun mga ka-builders, at maganda na nga po naging resulta dito sa likod. Yan. So dito naman po sa pinaka-CR, ang ginawa po namin dito, yung pinaka-CR po nito, alam nyo mga ka-builders, binago namin yung pintuan. Yan. Yung pinaka-pinto po nito ay pagpasok nyo, kung dati pagpasok nyo, makikita nyo kaagad yung pintuan ng CR. Yan. So ang ginawa namin dito, tinakpan namin yan at inilipat din namin dito sa side, sa part ng pinaka kitchen na mismo niya, dirty kitchen. Yun. So mga ka-builders, eto, at unti-unti na nga pong natatapos yung bandang itaas namin ng aming partition. So mga ilang araw na lang at may kesame na yan. Alam nyo mga ka-builders, itong vlog na ito po hindi kuha ng isang araw lang. Umabot po ito ng halos 2 weeks. So naipon ng ipon dahil yung improvement namin araw-araw, hindi naman po pwede namin ma-vlog araw-araw. Excuse me po. Dahil nga po sa limited po yung tao na gumagalaw rito. Ayan, maalikabok. Ayan. So ito na nga po mga ka-builders, yung ating kisame. Ayan. So ito na ang kinalabasan sa loob ng halos 2 linggo mahigit. Ayan ang trabaho namin. So ito, binago natin yung disenyo. So naglagay na tayo ng PVC panel cladding. Woo! Gawa nga ng kailangan baguhin natin ng itsura dahil sa gusto rin ng may-ari, mabago na yung kanyang design. Hindi naman po yung cove light, kundi
nakatambol lang po yung mga side lang niya. Ayan. Para naman po maging maganda naman ang dating niya at maayos sa paningin nila. So dito naman po sa harapan, magkakaroon tayo dyan ng mga panibagong disenyo. Yan, ito na po yung sa kusina. Yun. So binago na natin, naglagay na tayo ng ceiling, dati wala. Tapos yung pintuan ng bathroom, ginawa nating aluminum. So siya nga pala mga ka-builders, regarding nga pala sa aluminum, kami na rin po ang nagpo-provide ng mga sliding window, sliding door, screen door. Gawa nga po ng mayroon naman tayong fabrication na. So isa pa, nami-maintain natin yung quality ng mga materyales at saka yung kanilang mga design. So ayan mga ka-builders, gumawa na rin tayo ng paraan para nang sa ganun po yung mga project natin na may mga aluminum ay tayo na rin po ang gumagawa. Okay, so siya nga po pala doon sa mga gustong magpagawa rin ng mga aluminum, o pwede naman tayo dyan kung aluminum lang ang gusto nyong ipagawa. At least personal nyo pa ako makakausap at saka maibibigay ko pa sa inyo yung disenyo na gusto ninyo. Ayan. So ayan mga ka-builders, ito na nga po. Dahil nga po yung project namin sa Villa Vista ay may 5 bintana, tapos sa screen door. So ito na nga po yung ating finished product. So makikita po ninyo yan sa pagkakabit, pag-i-install po namin. Ayan. Okay mga ka-builders, at ayan, at pinipicturean natin. Kinukuha natin ang picture para na sa ganun ay ma-sample natin doon sa ating mga kliyente. Okay mga ka-builders, ayan, at ilang araw na lang. So isa pa nga po pala mga ka-builders, yung ating mga project, ako minsan napag-uusapan po yan, depende sa finish. Kasi yung hindi naman lahat ng project natin magkakapareho ang presyo. O sabihin natin sim ng model house, pero magkakaiba po sila ng presyo regarding o depende naman lang po sa materyales o disenyo na ipagagawa po ng magpapagawa. Ayan. Okay mga ka-builders. So ito na nga po mga ka-builders, at naglalagay na rin tayo ng disenyo dito sa pintuan. So bago ka pumasok, mayroon tayong nilagay dito na design ng bricks sa harapan ng pintuan para mabago naman po natin ang forma. Ayun. So ayan mga ka-builders, nakikita po ninyo, kinabit na namin yung aluminum glass sliding window. Ayan. So ito na. Kita po. Yung ginamit po namin yung salamin dito po as double mirror po siya. Kita nyo yung tao sa labas, pero hindi kayo makikita sa loob. Ayan. Yun po ang ginamit namin. Medyo may presyo nga lang. Kasi iba po yung klase. Depende po kasi sa klase ng materialis na gagamitin sa paggagawa ng sliding window. So, mayroon naman po dyan na clear lang or transparent. Mayroon naman po dyan na brown. Ganyan. So doon naman po sa brown talaga, madilim naman kung titingnan, pero kita pa rin kung may ilaw sa loob. Yun. Paninag mo pa rin yung tao. Hindi katulad po ng double mirror. Ayan, katulad yan. Kita niyo po. Hindi po kita yung loob, yung pinaka sa likod niya. At ang magre-reflect lang po talaga dyan kung ano po yung makikita nyo sa harap. Yung kung kayo ang nakaharap. Yan. So ito na nga po, inuna po namin kabitan dyan yung bandang itaas. Gawa nga po sa bandang ibaba ay may ginagawa pa. Yun. So ayan mga builders, hanggang dito muna mo tayo. At ang susunod po natin na iba-vlog nyan pagkatapos po nito ay yung finish na po siya. So kasi may pag-uusap pa po kami ng may-ari na gusto yata niya extension yung front at saka yung side niya magkaroon ng
ng bubungan. Para nga naman kung tatambay sila, hindi na masyadong mainit. Okay, so doon po sa aking mga subscribers, shout out po muna ako sa inyo at magkita-kita tayo sa susunod. So mami-mention ko na po ang mga name ninyo. So pansamantala ngayon na hiwa-hiwalay muna tayo at manatili lang po kayo sa pag-subscribe sa aking channel. Okay, good luck po, God bless.